Music 5, Quarter 3, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Anyo ng musika, unitary at stropic. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang anyo ng musika. Ito ay ang unitary at stropic. Mahilig ka bang umawit? Anong paborito mong awitin? Bakit ito ang iyong napili? Aling bahagi ng awitin ang iyong naibigan? Ang anyo ay isa sa mga elemento ng musika na tumutukoy sa kayarian ng isang komposisyon batay sa kaanyuan o pagkakabuo ng mga parirala nito. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang istruktura ng isang payak na anyong musikal na nasa anyong unitary at stropic. Makikita sa anyo ang larawan ng isang kabuuang awit o tugtugin. Ito ay madarama sa daloy ng himig ng bawat parirala. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pariralang bumubuo sa isang awit, ay malalaman ang anyo nito. Sa awiting Leron-Leron Sinta, ito ay binubuo ng parirala o taludtod. Upang maging maganda at hindi nakakabagot ang isang komposisyong musikal, ang isang kumakatha ng tugtugin ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Upang maipahayag niya ang kanyang damdamin, maaaring ang mga pariralang himig at ritmo ay kanyang uulit-ulitin, pagkokontrahin, pagbagay-bagayin, at lalagyan ng sukdulan o climax. Lahat ng uri ng sining ay may mga anyo o form. Ang anyo o form ay may kaugnayan sa hugis, istruktura ng organisasyon, at pagkakaugnay-ugnay ng mga elemento ng sining. Ang pag-aaral at pag-unawa sa konsepto ng anyo ay nagsisimula sa pinakamaliit na bahagi o ideya ng musika na tinatawag na motif. Ito ang nagsisilbing pundasyon o batayan ng komposisyon dahil ito ay kadalasang lumalabas ng paulit-ulit sa bahagi ng awitin. Ang bawat note ay hindi magiging makahulugan at makabuluhan kung ito ay tutugtugin ng paisa-isa. Kung ang mga note ay aawitin o tutugtugin na magkakasunod o sama-sama, ito ay maaaring maging isang ideya na tinatawag sa musika na motif. Ang motif ay maaaring melodic o rhythmic. Ang mga unang notes ng bahay kubo ay isang halimbawa ng melodic motif. Ito ang mga unang notes ng bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Kaya ang unang notes ng bahay kubo ay isang halimbawa ng melodic motif. Ang mga awitin at musikal ay binubuo ng maraming linya, pattern o melody at rhythm. Isa sa pinakamahalagang kakayahan na dapat taglayin ng isang kompositor ay ang kaalaman sa pagsasaayos ng mga pattern ng musika. Ang paglalagay ng pattern ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga ideya. Samantalang ang paglalagay ng magkakaibang pattern ay nagpapakita naman ng iba't ibang ideya. Ngayon ay pag-aralan na natin ang anyong unitary at stropic. Maraming uri ng anyo sa musika na maaaring gawing basehan sa paglikha ng isang awit o musika. May mga simpleng anyo ng musika
tulad ng unitary at stropic. Ano nga ba ang unitary? Ang unitary ay isang anyo ng musika na iisa lang ang bahagi, gaya ng awiting Happy Birthday. Ito ay isang halimbawa ng unitary na may iisa lang ang bahagi. Awitin natin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pag-aralan ang score ng awiting Pilipinas Kong Mahal. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Alam nyo ba ang awiting Pilipinas Kong Mahal? Awitin muna natin mga bata. Ang bayan kong tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ngayon ay sagutin ang bawat katanungan. Para sa unang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng awitin? Tama! Ang ipinahihiwatig ng awitin na ito ay ang pagmamahal sa bayan. Pangalawang katanungan, saang palakumpasan ito nabibilang? Tama! Ang palakumpasang ito ay nabibilang sa 3-4. Pangatlo, awitin ang Pilipinas Kong Mahal. Suriin ang himig nito. May bahagi bang inuulit-ulit? Mga bata, inawit na natin ito kanina. Ang tanong, may bahagi bang inuulit-ulit sa awiting ito? Tama! Ito ay walang bahaging inuulit-ulit. Dahil ang awiting ito ay may isang verse lamang. Pang-apat, anong anyong pangmusika ang bumubuo sa komposisyong musikal nito? Tama! Ang anyo nito ay unitary. At panglima, masasabi bang nasa unitary na anyo ang awit at bakit? Opo! Masasabi na ito ay nasa anyong unitary sapagkat wala itong bahaging inuulit. Isa pang simpleng anyo ng musika ang stropic, kung ito ay may iisang melody o himig na maririnig ng paulit-ulit sa bawat taludtod ng kanta. Kahit mabago ang titik ng awit, ang melodiya nito ay mananatiling pareho sa kabuuan ng awit, gaya ng awiting Leron-Leron Sinta. Makikita sa awiting ito na may 3 verse. Awitin muna natin ang unang verse. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So ito ay may unang verse. Ngayon ay uulitin natin, pupunta tayo sa pangalawang verse. Kahit na maiba ang titik nito, pareho pa rin ang melodiya. Awitin natin ang pangalawang verse. Gumising ka neneng, tayo'y manampalok, dalhin mo ang buslo, sisidlan ng hinog. Pagdating sa dulo, lalamba-lambayog, kumapit ka neneng, baka ka mahulog. At pangatlong verse, ako'y ibigin mo, lalaking matapang, baril ko ay 7, ang sundang ko'y siyam, ang lalakarin ko'y parte ng dinulang, isang pinggang pansit, ang aking kalaban. Ayan, so ang awiting ito ay inuulit-ulit. Ito ay isang anyo ng stropic. Kahit na ibang titik nito sa mga sumunod na verse, ay pareho pa rin ang melodiya nito. Ang bawat taludtod na may iisang melodiya ay tinatawag na A. Kung ang melodiya ay inulit ng ikalawang beses, ito ay may anyong AA. Gaya ng awiting Leron-Leron Sinta,
inulit natin ito sa pangalawang verse, pangalawang beses. At kung inulit sa ikatlong beses sa ibang taludtod, ito ay may anyong AAA o tatlong A. Ang leron-leron sinta, makikita na may tatlong taludtod o tatlong verse. Kaya ito ay AAA. Tandaan, kapag iisang A, ito ay unitary. Kapag dalawang A, ito ay stropic. At tatlong A, ito ay stropic. Basta tandaan nyo mga bata na kapag inuulit-ulit na, ito ay stropic. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, pag-aralan ang score ng awiting Silent Night. Sagutin ang tanong ukol dito, isulat ang sagot sa kwaderno. Alam nyo ba ang awiting Silent Night? Makikita sa awiting Silent Night na ito ay may tatlong taludtod. Ito ay may tatlong linya o tatlong verse o tatlong taludtod. Magkakaiba man ang titik sa bawat verse, pero may iisa pa rin itong melodiya. Para sa unang katanungan, ano ang ipinahihiwatig ng awitin? Tama! Ang ipinahihiwatig ng awitin na ito ay ang isang mapayapang gabi sa kapanganakan ni Hesukristo. Pangalawa, saang palakumpasan ito nabibilang? Tama! Ang palakumpasang ito ay nabibilang sa 3-4. Pangatlo, awitin ng Silent Night, suriin ang himig nito, may bahagi bang inuulit-ulit? Awitin natin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Ngayon, ulitin natin ang sumunod o ikalawang verse. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. So, ayan. Ngayon yung pangatlong verse, kayo na ang umawit mga bata. So, sagutin na natin ang tanong. May bahagi bang inuulit-ulit? Opo, may bahaging inuulit-ulit. Pang-apat, anong anyong pangmusika ang bumubuo rito? Tama! Ang anyo nito ay stropic. At panglima, masasabi bang nasa stropic na anyo ang awit? Bakit? Opo, sapagkat ito ay may melodiya na inuulit sa bawat taludtod ng awit. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, sa tulong ng nakatatanda, pag-aralan ang dalawang score ng awit sa ibaba. Subuking kantahin o pakinggan ang awiting The Farmer in the Dell at ang Amazing Grace. Paghambingin ang mga ito at sagutin ang mga tanong ukol dito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Subuking awitin ang Amazing Grace at Farmer in the Dell. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ngayon, ito ay may pangalawang taludtod at pangatlong taludtod. Ang Farmer in the Dell naman, ito ang awitin. The farmer in the dell, the farmer in the dell, hey ho the dairy, oh the farmer in the dell.
ito'y may isa lamang na verse at wala nang inuulit. Una, anong awit ang nasa anyong unitary? Tama, ang awiting The Farmer in the Dell. Pangalawa, anong awit ang nasa anyong strophic? Tama, ang awiting Amazing Grace dahil ito ay may 3 verse. Pangatlo, ilang verse mayroon ang awit na Amazing Grace? Tama, ito ay may 3 verse. Pang-apat, ilang linya mayroon ang awit na Farmer in the Dell? Tama, ito ay may 1 linya lamang, 1 verse. Pang-5, ilang linya mayroon ang awit na Amazing Grace? Tama, ito ay may 3 linya. Ang disenyo o istruktura ng anyong musikal na may 1 verse ay tinatawag na unitary. Samantalang ang anyong musical naman na inaawit mula sa unang verse hanggang sa uling verse na may parehong tono ay tinatawag na strophic. Pamilyar ka ba sa mga nursery rhymes at mga awiting pamasko? Gaya ng mga halimbawa? Karaniwang naririnig ang mga awiting ito upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Ang mga awiting nasa anyong unitary at strophic ay kalimitang makikita o matatagpuan sa mga katutubong awitin, awiting bayan, himno, awiting pansimbahan, at sa mga awiting pamasko. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pag-aralan ng mga sumusunod na awitin, kilalanin kung ito ay nasa anyong unitary o strophic, isulat ito sa iyong kwaderno. Una, awiting Twinkle Little Star. Ano mapapansin nyo? Ito ba ay nasa unitary o strophic? Tama, ito ay unitary dahil ito ay may 1 verse lamang. Pangalawa, ang awiting Leron-Leron Sinta. Ito ba ay unitary o strophic? Tama, ito ay may anyong strophic dahil ito ay may 3 verse katulad ng makikita nyo sa awiting ito. Pangatlo, Amazing Grace. Ito ba ay unitary o strophic? Tama, ito ay strophic dahil ito ay may 3 verse. Pang-4, Jingle Bells. Ito ba ay unitary o strophic? Tama, ito ay unitary dahil ito ay may 1 verse lamang. At pang-5, Mary Had a Little Lamb. Ito ba ay unitary o strophic? Tama, ito ay strophic dahil ito ay may 4 na verse. Buhat sa mga tala ng awitin sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pumili ng 1 awiting unitary at 1 strophic. Magsanay sa tulong ng nakatatanda. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, awitin ito sa kanilang harapan. Maaring i-video ang gawain at ipadala ito sa iyong guro. Markahan ang sarili at lagyan ng check sa column. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang rubric. Para naman sa pagsasanay bilang 5, batay sa inyong natutuhan, magtala ng mga halimbawa ng mga awiting nasa anyong unitary at strophic. Maaring humingi ng tulong sa magulang o nakatatandang kapatid. Gamitin ang talahan na yan sa ibaba para sa inyong kasagutan. Isulat ang pamagat ng awitin sa tamang column ng talahan na yan. Gawin ito sa kwaderno. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng mga awiting may anyong unitary at anyong strophic. Ang mga awiting may anyong unitary ay ang mga sumusunod. Baba, Black Sheep. Are you sleeping? Magtanim ay di biro. Ako ay may lobo. Paru-parong bukid. At para naman sa mga awiting may anyong strophic, ito ang mga sumusunod. Amazing Grace. Ito ay awiting pangsimbahan. O come all ye faithful. Awiting pamasko. Sitsiritsit. Ito ay awiting bayan. Bahay kubo. Ito ay awiting bayan. Great is thy faithfulness. Ito ay awiting pangsimbahan. Karaniwan sa strophic ay mga awiting pangsimbahan, awiting pamasko, at awiting bayan.
Ang unitary naman karaniwan ay mga nursery rhymes. Para naman sa pagsasanay bilang 6, kilalanin ang anyo ng mga awit sa ibaba. Isulat sa kwaderno ang UA kung ito ay nasa anyong unitary at SA kung nasa anyong stropic. Narito, ang una ay si Marie. Alam nyo ba ang awiting si Marie? Narito. Si Marie ay may kuting, may kuting, may kuting. Si Marie ay may kuting, maputing-kuting. Ito ba ay unitary o stropic? Tama, dahil may isang verse lang ito ay unitary. Pangalawa, awiting bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Tapos may susunod itong verse, kundol, patola, upot, kalabasa, na may parehong melody sa naunang verse. Kaya ito ay SA, stropic. Pangatlo, sit-sirit-sit, alibangbang. Sit-sirit-sit, alibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Ngayon, ito ay may pangalawang verse. Santo Niño sa pandakan, puto seko sa tindahan, kung ayaw mong magpautang, uubusin ka ng langgam. At makikita nyo sa awitin na may pangatlo at pang-apat na verse. Kaya ito ay nasa anyong SA, stropic. Pang-apat ay ang Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ano sa tingin nyo ang anyo ng awiting ito? Tama, ito ay nasa anyong unitary dahil may isa lamang itong verse at hindi na inuulit. Panglima, Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame. 1 for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Anong anyo nito? Tama, ito ay nasa anyong unitary dahil isang verse lamang ito at hindi na ito inuulit. Pang-6, Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. So ito ay nasa anyong unitary. Pang-7, are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. So, ito ay nasa anyong unitary. Pang-8, ang pipit. May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, ay may isang pipit na iiyak. So, ito ay isang anyong unitary dahil hindi na inulit ang awiting ito. Pang-9, ako ay may lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ang awiting ito ay nasa anyong
unitary, hindi na rin inulit. At pang-10, row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is just a dream. Ito ay nasa anyong unitary at hindi na inulit. Sa inyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na ang unitary ay hindi na inuulit, samantalang ang stropic ay inuulit-ulit. Nababatid ko na mahalagang maunawaan ang unitary at stropic. Kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa unitary at strophic. Iyon ay mga halimbawang kasagutan ko lamang. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!